ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I suppose that you would want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. I would welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguan. Ang sinabi ko, yung ginawa ko, sinasabi ko na sa inyo, yung ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa droga. No excuses, no apology. If I go to hell, so be it. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin ng ICC in relation dun sa kanyang war on drugs? Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, hurry up! Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me standing before a court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you never know kung ano yung resulta sa mga droga sa mga bata. You'd never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya naggunggong na ang anak niya. Pinaaral mo kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos naggunggong na, and you render the human being inutil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga. Prangkahan. Hindi ko matanggap. So that's your last question. Ikaw yun. Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap lalo na't kung meron nga, totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At sa dami ng mga naging witnesses po natin, mga relatives na pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung pagkalat ng illegal na droga, pero maging yung approach, no, na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga napunta sa ganong landas.